Masayang araw po, mga ka-PL. Kung tayong mga 31 million na nagtiwala at bumoto kay Da Junior ay nagawa niya pong budulin, abay, eto ho malala. Mismong mga kababayan niya sa Ilocos Norte, mga ka-PL, di umano, matagal na niyang binudol. Aba, sanay pala talaga yata ito sa budulan. Ha? Mambubudol. Talaga yata itong mamang ito. O ito ang video. Hindi ko po ipagdadamot sa inyo. Panoorin po natin. Pero bago tayo magsimula, mga ka-PL, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe na mga ka-DDS, mga ka-PL at mga kababayan natin dyan. Baka naman at paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag nyo pong kalimutan palike po ang video. Maraming salamat, makikisuyo. Grabe ka, Nyor. Matagal mo na pala talaga itong gawain, Nyor. Tahimik lang yung mga taga Ilocos. Siguro, takot ho sa inyo. O ngayon, na-booking itong matagal mo nang ginagawa, Nyor. Ha? Marcos Invento Bistado, mga ka-PL. O Da Junior, ayan. Da Junior na lang, huwag na natin idama yung ibang Marcos. Okay, o eto na ho yung video. Simulan na po natin. Ang sabi nila kung manalong Pangulo si Bongbong Marcos, gagawin niya sa Pilipinas kung anong ginawa niya sa Ilocos Norte. Pero ano nga bang ginawa niya sa Ilocos Norte? Suriin natin ang kanyang panunungkulan doon. Ito ang Marcos Invento Bistado, kung saan tinitibag natin ang mga kwentong gawa-gawa lamang tungkol sa Marcos family. In total, 27 years ng public servant si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero ano ba nagawa niya? Karamihan ng taon ni Marcos Jr. sa politika ay kanyang ginugol sa Ilocos Norte bilang bahagi nga siya ng Marcos political dynasty. Nagsimula si Marcos Jr. sa politika noong 1980, noong naging vice governor siya ng Ilocos Norte sa ilalim ng diktadorya ng kanyang ama. 23 years old lang si Bongbong Marcos nito. Kahit na vice governor na siya ng isang probinsya noong panahon na yun, nagawa pa ni Bongbong Marcos na mag-aral sa ibang bansa, sa Wharton School ng University of Pennsylvania sa Amerika. At kahit na naggugol si Marcos Jr. ng oras sa ibang bansa, imbis na maging full-time na Vice Governor ng Ilocos Norte, hindi pa rin siya nakapagtapos sa Wharton School. Taong 1983, unang naging gobernador ng Ilocos Norte si Marcos Jr. Pagkatapos na mag-resign ng kanyang tiyahin na gobernador noon, si Elizabeth Marcos Quezon. Ayon sa mga residente, hindi nagpapakita sa madla si Marcos Jr. Ang palaging humaharap daw ay ang kanyang Vice Governor at ang kanyang spokesperson. Ganito rin daw si Marcos Jr. noong 1998, noong na-elect siya bilang gobernador ulit pagkatapos na manungkulan bilang congressman. Pakinggan natin si Professor Manuel Aurelio, ang Dean ng College of Law ng Northwestern University sa Lawag. He was a perennial absentee. Mahusay lang daw ang Marcos family sa mga ritual, sa mga ribbon cutting at saka sa mga piyesta. Wala ring malaking proyektong maipagyayabang si Marcos Jr. sa Ilocos Norte. Ang laging pinagmamalaki ni Marcos Jr. at ng kanyang mga supporters ay ang windmills ng Ilocos Norte. Pero napag-usapan na natin to. Hindi niya ito ideya at hindi niya ito proyekto. So anong plano ni Marcos Jr. para sa Pilipinas? Ano ang kanyang pangako? Ito ang kanyang palaging sigaw. Pagkakaisa. Yon. Mga ka-PL. Maliwanag. Ha? Matagal na palang nabubudol ni Da Junior yung mga kababayan niya sa Ilocos Norte. Hindi naman pala ito nagpapakita sa mga kababayan niya. Ribbon cutting, ritual at kung ano-ano pa ang dinadaluhan niya. Ayan. Pag kayong mag-alala, hindi lang po tayo ang nakaranas ng pambubudol ni Da Junior. Abay, mas nauna pa pala yung mga kababayan niya sa Iloco. Loko-loko, tumama na to. Nyor! Abira ka, kaya naman pala walang nangyari sa bansa natin eh.
Kasi sanay ka pala sa ganyan, Nyor. Huwag mong gawing Ilocos ang bansa, Nyor. Bansa ito. Ha? Maraming umaasa sa'yo. Lalo na yung mga bumoto sa'yo na hanggang ngayon bulag pa rin. Hanggang ngayon hindi pa nagigising. Buti na lang nagising na tayo, mga kababayan. Nalaman na natin yung mga mga kawalang kwentang nagawa ni Dayon Nyor. Ano? Walang papantay. Sa Duterte administration, iba pa rin si Tatay Digong, mga ka-PL. Isa sa pinakamagaling na naging Pangulo ng bansa, si Tatay Digong. Kaya, hindi nakakapagtaka na hanggang ngayon, mahal na mahal si Tatay Digong ng ating mga kababayan. Gusto pa sanang ibalik sa pagiging Pangulo, kaso hindi na ho pwede. Maliban sa mahinang pangangatawan na ni Tatay sa batas, hindi na po maaari. Okay na yung natikpan natin ng 6 na taon ang pamumuno ni Tatay Digong na nakaranas tayo ng katiwasayan sa bansa at merong isang namuno na totoong nagmamahal sa atin at sa ating bansa. Hanggang sa ala-ala na lamang yon, mga ka-PL. Kailanman hindi na maibabalik kasi nasa batas po natin. Kung pwede lang baguhin ang batas, no? At ibalik si Tatay, maraming papayag, kaso hindi ho maaari. Pero sa pamumuno ngayon ni Dayon Nyor, walay. Maraming nagsipagsisi, maraming nadismaya. Iginaya pa tayo sa lugar nila. Di ba? Ano ba tawag sa mga nangyayari sa atin ngayon? Di parang pinabayaan naman tayo eh. Totoo naman eh, parang wala tayong presidente. Hindi natin alam kung sino talaga yung nagpapatakbo ng bansa. Siguro silang tatlo. Sino? Si Lisa Tanas. Si Tamba at saka siya. O siya, kyaw-kyaw lang. Kung ano yung sasabihin ng dalawa, ibubulong sa kanya, yun lang sasabihin niya. Parang ganun lang talaga ang nangyayari, no? Maliwanag ho, mga kababayan. Maliwanag na, maliwanag pa sa sikat ng araw ng katanghalian na itong si Dayon Nyor, sanay sa budulan. Budol? Budol. Budol na as in budol. Hindi ganun, budol kain, budol pahit. Hindi. Nyor, takdang patula talaga, oh. Tama na, Nyor? Marami nang hindi nagugustuhan ang administrasyon mo, Nyor. Surrender na, Nyor. Bitawan nyo na. Parang awa nyo na. Maawa naman kayo sa Pilipino. Napakamahal ng presyo ng bilihin. Di ba, mga kababayan? Hirap na hirap tayo sa presyo ng bilihin. Sila parang wala lang. Walang ginagawang paraan. Piso man lang ang ibaba sa bigas, wala. Nagtataas pa lalo, anak ng... Yung ventilador na ipinagmamalaki ng mga supporter niya, mga vlogger niya, hanggang ngayon tanga. Hindi niya naman pala ideya yan. Hindi niya pati proyekto yan. Kalakas ng loob nitong mamang ito na sabihin kanya, credit grabber din pala ito. Uy, Nyor, hindi naman pala sa'yo yan. Bakit mo ipinagmamalaki yung ventilador? Nung nakaraang halalan, di ba? May bitbit na LC, si Dayon Nyor.
Hindi niya naman pala gawa yan. Anak ng patola kanyor. Nabudol talaga tayo mga kababayan. Ako buong akala ko, grabe, bilib na bilib ko. Wow, kita nyo yung Ilocos, oh. May mga ventilador. Nagsusupply ng enerhiya sa kanila. Siguro mababa na kuryente sa kanila kasi meron na silang mga ventilador. Di ba? Hindi naman pala kanya. Anak na. Anong masasabi ninyo mga kababayan? Kaya yun, dagdagan nyo pa ang sinabi nitong video pinanood natin. Okay? At magbabasa po ako ng comment ninyo. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.